everyone, magandang buhay po sa inyong lahat. So our lesson is lesson 2, deepening one's spirituality. But before that, let me first introduce to you the members of today's lesson. So first is Miss Ansharina Kyle Jose, Mr. Anthony Lasala, yours truly, Marjorie Salazar, Miss Christina Agustin, and Mr. Elijah Barren. Our learning outcomes: at the end of the lesson, the student must be able to define spiritual intelligence and spirituality, demonstrate one's own spirituality, value the importance of nurturing one's spiritual life, discuss ways of living in the spirit, and value the role of spirituality in the classroom. So the content of this lesson: first, the definition of spirituality and spiritual intelligence. The second one is nature of our spiritual life. The third is ways of living in the spirit. The fourth one is spirituality of the teacher. So first is the definition of spiritual intelligence and spirituality. Spiritual intelligence is related to the relationship between man and the universe, the world of creation and existence in the world. This is the concept of awareness of spirituality as a context for consistence or the power of creative life from evolution. Is the complete inner consciousness, deep awareness of the world, spirituality, and hereafter. So sa pamamagitan ng spiritual intelligence, tayong mga tao ay nagkakaroon ng kakayahan na maunawaan ang ating mga relationship or ang ating relationship sa universe at sa mga nilikha nito. Ito ay nagbibigay daan sa atin na makaranas ng malalim na kamalayan at kasiyahan na hindi lamang nagmumula sa mga material na bagay sa mundo. Sa halip, ito ay tumutulong sa atin na hanapin ang mga makabagong pinagmumulan ng pag-ibig at kasiyahan na nagpapalayo sa stress at kabalisahan sa ating buhay. So ito ay nagpapahintulot sa atin na maunawaan ang mas malalim na kahulugan ng ating buhay. Ito ay nagbibigay daan sa atin na magkaroon ng malalim na kaalaman at kamalayan sa ating sarili, sa mundo, at sa spiritual na aspeto ng ating buhay. So, why am I here? Spiritual intelligence helps humans find the hidden source of the love and joy that goes to stress and anxiety every day. So, sa pamamagitan ng paggamit ng spiritual intelligence, tayo ay nagkakaroon ng kakayahan na matagpuan ang tunay na pinagmumulan ng pagmamahal at kasiyahan na nagbibigay ng kaluwagan at kapayapaan sa gitna ng mga hamon at pag-aalala na ating nararanasan araw-araw. Ebert and Drater N.D. defined spirituality as the ongoing transformational experience of extensional conscious engagement with the presence of God. So sa spiritualidad, hindi lamang ito isang beses na karanasan, kundi ito ay patuloy na proseso ng pag-unawa, paglago at pagbabago sa ating buhay. So sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon, mas naaabot natin ang mas malalim na kahulugan at layunin ng ating buhay. Ang spiritualidad ay hindi lamang tungkol sa mga relihiyosong ritual o doktrina, kundi ito ay isang personal na karanasan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay isang landas sa paglalakbay kung saan tayo ay patuloy na natututo, lumalago at nagbabago bilang isang individual. This engagement with divine presence can be seen to involve three dynamics. So first is nurturing or preparing for interaction with the presence of God. So ito ay tumutukoy sa proseso ng pagpapalago sa isang pag-iisip at pamumuhay na bukas at handang makipag-ugnayan sa presence or presensya ng Panginoon. Ito ay kinabibilangan ng panalangin, meditasyon, pag-iisip at pag-aaral ng mga banal na teksto upang mas palalimin ang connection natin sa Panginoon. The second one is the effective human experience of interaction with the presence of God. So, ito ay tumutukoy sa aspetong emosyonal at karanasan ng pag-ugnay sa presensya ng Panginoon. Kasama na dito ang pagdanas ng iba't ibang emosyon tulad ng pag-ibig, kasiyahan, kapayapaan, at kung ano-ano pa.
So, sa pamamagitan ng emosyonal na karanasan na ito, mas nararamdaman ng mga individual ang mas malalim na koneksyon nila sa Panginoon. So, the last one is intentionally responding to that presence. So, ito naman ay isang aktibong pagtanggap ng mga saloobin, gawain at hangarin na sumasang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Next one is the nature of our spiritual life. So Henry Nouwen, he believed that the nature of our spiritual life consists of a life apart in solitude with God or communion, a life shared in community with God's people, and a life given in ministry to others or commission. So ito ay isang pangkalahatang pag-unawa kung paano natin maipapakita at maipapahayag ang ating espiritualidad sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Whatever is pure, simple, and innocent in me comes from Him. With His, I can love and give myself to others. With His eyes, I can see God's face. With His ears, I can hear God's voice. With His, I can speak to God's heart. So this quote is according to Nouwen. So ito ay nagpapahayag ng pag-asa at pasasalamat sa Diyos bilang pinagmumulan ng lahat ng ating katangian at kakayahan na nagpapahintulot sa atin na magmahal, makakita ng Diyos, makipag-usap sa Diyos, at makinig sa Diyos. Henry Nouwen presents 3 ways to life in the Spirit. First is the flee, second is be silent, and third is the pray. He views all three as integrated and fundamental habits of the heart that represent a unified pathway to a heart-centered spiritual life. So dito is, he views all three as a way to have connection with God and as a way para ma-improve yung ating spiritual life. Nouwen summarizes communion with God alone in prayers lead inevitably to community with God's people and then to ministry in the Word. First is the prayer. Second is the solitude. And third is the solitude and the silence. First is the prayer. The discipline of daily faithful communion with the beloved is the foundation of the spiritual life underneath all we do, say, and create. Prayer represent the true essence of being one with God. So dito is sinasabi na ang prayer is napaka-essential, napaka-importante sa buhay ng isang tao dahil itong prayer na ito is magsisilbi nating foundation o guide sa mga gagawin natin sa buhay. Prayer represent the true essence of being one with God. Dito naman is sinasabi na ang prayer is nagpapakita, nagre-represent na may paniniwala tayo sa Diyos o kay God. Na may paniniwala tayo na kaisa natin siya sa lahat ng bagay o sa lahat ng oras. Henry Nouwen also described prayer as a breath of human existence. Kasi tulad sa buhay ng isang tao, mahalaga ang hininga o breath ng isang tao. Ganon din sa prayer. Hindi pa pwedeng mawala ang prayer sa buhay ng isang tao. So second is the solitude. Henry Nouwen exposes that communing with God is savored best. Though by no means exclusively, within the context of solitude, our experimental union with God comes alive. The more we allow room for solitude in our hectic lives, the more our sense of connectedness with God deepens. Dito naman is sinasabi na kapag feel natin is down na tayo, feel natin is walang nandyan para sa atin, is dito mas nadideepen yung connection natin with God. At dito rin natin nare-realize o nafe-feel na kahit walang nandyan para sa atin is meron tayong Diyos na makakapitan. Third is the silent and prayer. When you pray, you open yourself to the influence of power, which has revealed itself as love. One touched by this power, you have found a center for your life. So dito naman is sinasabi na kapag feeling naman natin is ang bigat-bigat na napakiramdam natin na hindi na natin kaya mapagsubok sa buhay is nagpe-pray tayo kay God o nag-open up tayo kay God na sana is tulungan niya tayo na mapagaan yung ating feelings. And then once na feel natin na nadinig niya yung ating prayer is marirealize natin how powerful prayer is.
Let's move on to inward presence. So sabi dito, we are distracted people immersed in a noisy world. It is hard to see or hear anything with clarity and be present to oneself with all static. We are subjected to day in and day out. An even more challenging task than reading ourselves of exterior noises is the achievement of what Henry Nouwen refers to as inner silence, as silence of heart. So sinasabi dito na nahihirapan tayong ma-achieve yung inner silence na sinasabi ni Henry Nouwen. Dahil nga sinasabi dito na nakikipag-communicate tayo sa ibang tao dahil pumupunta tayo sa mga iba't ibang lugar, gumagala tayo sa mga iba't ibang lugar, and with that, we are distracted by the people na nakakasalamuhan natin. Through that, hindi tayo nakakapagbigay ng focus sa sarili natin para bigyang pansin o pagtuunan ng atensyon yung sarili natin para mas makilala pa natin ito. In addition, inward presence is the way you experience yourself, the way you discover yourself, like the way you discover how you think, how you make decisions, and etc. Pag sinabi din nating inward presence, dito na pumapasok yung ma-experience natin yung double seeing and double knowing na tinatawag nila. Pag sinabi nating double seeing, it is between God and yourself, God and self. Meaning, nakikita mo yung sarili mo as God sees you. Nakikita mo yung worth mo, nakikita mo yung halaga mo as a person, bilang tao at bilang anak ng Diyos. Pag sinabi naman nating double knowing, it is knowing God and also knowing yourself. Dito masasabi natin na knowing God can help us to know ourselves better. The more na nakikilala natin si God is the more na nakikilala din natin yung sarili natin. At dito na din yung makikita natin yung way para makita natin or magkaroon tayo ng opportunity na makita yung whole picture of reality kung sino talaga tayo. And yun yung tinatawag nila na liwanag ng presence ni God, na yung makita yung sarili natin kung sino talaga. Next is outward presence. So, presence in an outward sense means being with to and for the other in an attentive way. So, pag sinabi nating outward presence, ito yung kung paano tayo nakikitungo or nakikisalamuha sa ibang tao. So, sabi din dito, cultivation of this type of presence requires what we learn, how to be hospitable, soul host to other people, strangers and non-strangers alike. So, yung hospitable na sinasabi natin dito is like pagiging creative listener. Creative listener meaning yung kakayahan nating makinig or umintindi sa ibang tao, strangers man o hindi, kilala man natin o hindi, based sa mga ino-open up nila sa atin, based sa mga ikinakwento nila sa atin, nang walang nangyayaring judgment or nang hindi natin sila ginadjudge. So, yung pakikinig na sinasabi natin kanina is katumbas or equal siya sa pagmamalasakit. Kaya kapag nakikinig tayo sa ibang tao, hindi lang tayo basta nakikinig lang. Dapat iniintindi din natin sila. Dapat pinapakiramdaman din natin sila. So, dito na pumapasok yung sinasabi natin na step into someone's shoes. Isipin natin kung ano yung mafe-feel natin kung tayo yung nasa sitwasyon nila. Isipin natin kung ano yung mararamdaman natin kung tayo yung nasa posisyon nila. Mga ganon. And with that, mas maiintindihan natin sila and mas lalawak pa yung hospitality na sinasabi natin kanina bilang isang tao. Last is the Godward presence. So, the final kind of attentive presence is directed to the divine presence. If inward presence is practiced via solitude and outward presence via hospitality, Godward presence is practiced through the avenue of prayer. Specifically, communing prayer, perhaps the highest form of prayer, which focuses intimately on our union with God. So, pag sinabing Godward presence, kagaya naman ng sinabi kanina na ang Godward presence is practiced through the avenue of prayer. So, pag sinabi din natin Godward presence, ito yung way ng pakikipag-connect natin kay God, and that is through prayer. Kaya kapag nagpe-pray tayo kay God or nag-ask tayo ng guidance kay Lord is set a place in your heart wherein you can pray with all your heart. Dapat buong puso kang nagdarasal sa Kanya, seryoso kang nagdarasal sa Kanya, nang sa ganon magkaroon ng better connection and deeper connection sa inyong dalawa ni Lord. And with that, mas maintindihan ka niya and mas magiging clear sa Kanya yung gusto mong ipag-pray or iparating sa Kanya. And syempre, dito sa part na to, hindi lang dapat tayo yung pinapakinggan ni Lord. Hindi lang dapat sa atin siya nakikinig. Dapat nakikinig din tayo sa Kanya. Nang sa ganon is mas ma-feel natin yung presence ni God.
And lastly, pag sinabi natin Godward presence, dito na maipapakita yung pagmamahal natin kay God, yung love natin kay God. Hindi lang sa pakikipag-connect sa Kanya through prayer, but also through service. Serving God as well as serving others. Dahil ang paglilingkod sa iba ay paglilingkod din sa Panginoon. The spirituality of the teacher. The teachers who are the most deeply influenced and inspiring students were not necessarily the most brilliant or creative. Rather, they were the ones who might even call saintly, the ones who presented a genuine warmth and caring he or she took as an indication of a healthy spiritual life. So, sinasabi dito sa spirituality na yung mga teacher ay hindi kailangan sobrang talino, pagkus kailangan sila yung magpakita or magpadama ng kung ano ang tunay na healthy spiritual life. Teaching spirituality. Spirituality is essentially a self-implicating discipline. So, ang spirituality daw ay hindi lang dapat natututunan, pagkus kailangan din natin itong i-apply sa sarili natin. Teaching spirituality is a process of conveying to another a lifestyle, a character, a shaping of a soul. It is more a process of nurturing information than delivering information. So, mas nakatuon daw ang teaching spirituality sa kung paano pahalagaan ang isang impormasyon kaysa kung paano ito i-deliver. The role of spirituality in the classroom. One characteristic of teaching is the need to make meaning out of the lived experience of the classroom by developing a set of beliefs or concepts that organize and order the daily interactions with students. So, kailangan daw gawin nating makabuluhan ang bawat experience natin sa classroom para maging organized ang araw-araw nating interaction sa students. Everyone, I'm here to discuss my part at GMRC. So, itong first part ko dito is yung Mitchell Lake 2002. Pointed out, ano nga bang Mitchell Lake 2002? Pointed out the teachers may rely heavily on the power, faith to guide them in the task of knowing each student as a unique learner and as a collaborator in designing classrooms experiences to benefit all students. So, meaning, ipininta ang guro ay maaaring umasa sa kapangyarihan ng pananampalataya upang gabayan sila sa paggawain ng pagkakilala sa bawat estudyante. Bilang manatatanging mag-aaral at bilang magpagtutulungan sa pagdidesisyon ng mga karanasan sa silid-aralan upang makinabang ang mag-aaral. Yun ang pinaka-meaning ng Mitchell Lake 2002. So, move on tayo sa pangalawang topic ko. Ito nga yung Paul Tillich 1948. Ano nga bang Paul Tillich 1948? May tatlo siyang factor dito. Una ang yung the set parameters for external self. Ano nga bang ibig sabihin nun? Meaning, nagtatakda ng parameter para sa panlabas na sarili. May dalawa kasing katangian ng tao. Ang panlabas na sarili at ang panloob na sarili. Yun ang unang factor na nakalagay dito. So, basahin ko ulit yung pangalawang factor is yung clarifying their inner sense of meaning, making knowledge of subject matter. So, ano nga bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun is, ang isang layunin ay ang buhay upang maghanap ng isang mas mahusay na tugma sa pagitan ng ating panloob na pagtawag at pagsasaayos ng katotohanan at ang ating panlabas na pagkilos. Yun ang pinaka-meaning ng factor. Pangalawang factor niya. So, let's move on na tayo sa pangatlong factor ni Paul. Ito nga yung the ground of their internal teachers sets the ideal parameters for the one's external pedagogy. Meaning, ang batayan ng kanilang mga panloob na guro ay nagtatakda ng mga ideal na parameter para sa isang panlabas na pedagoga. So, let's move on sa pangatlong topic ko. Ito is yung teacher's responsibility. Hindi ko na siya masyadong i-explain kasi alam nyo, nababasahin ko na lang siya. The teacher's responsibility as an educator is to teach what they have learned to be true. Which means, dapat daw nilang ituro yung identifying their inner gifts. Pangalawang factor is yung clarifying their inner sense of
meaning making knowledge of subject matter. And pangatlong factor is yung professing their making what it internal, external, and lastly, open investigation. So, let's move on tayo sa last part ng aking report sa GMRC. Ito nga yung the spiritual dimensions of teaching. Ano nga ba ang spiritual dimension of teaching? The more attentive teachers are to their inner calling to teach, the more they will use their gifts to call out the inner learning spaces of their students. So, meaning, ang mas matulungin na guro ay ang kanilang panloob na pantawag upang magturo. Mas gagamitin nila ang kanilang regalo para tawagin ang panloob ng mga puwang ng kanilang estudyante. And that's all. Thank you.